Magandang hapon po muli sa inyong lahat, mga amiga, mga amigo. Ayan po, isa na naman pong kaso ang gusto po nating bigyan ng i-emphasize, no po, or bigyan natin ng diin sa hapong ito. So, sa mga bago po sa aking channel, please don't forget to subscribe my YouTube channel, and of course, paki-hit na rin po yung notification bell at nang-updated po kayo sa lahat ng mga videos ni Wonder Mom Adele. So, ayan guys, isa na naman pong kaso, ang kaso po ni Aling LV, no po. Ito po ay isang kasambahay, no po, na umabot na po ito sa Senate hearing, no po, na kay Sir Raffy Tulfo at mga Sir Rovin Padilla at ang iba pang mga senador, no po. So, but before that, gusto ko naman po nga bigyan mo na ng i-define, o gusto ko man bigyan diin kung ano nga ba talaga ang karapatang pantao. Kasi sa tingin ko sa kaso ni Madam LV ay parang nilabag po ang karapatang pantao, no po. So but before that, ano nga ba ang karapatang pantao? So, ang karapatang pantao, ito ay isang konsepto na nagbibigay ng proteksyon at pagkilala sa dignidad at kalayaan ng bawat individual. So, maraming iba't ibang klaseng halimbawa ng karapatang pantao. So, ayan. Sa kaso ni Aling LV, parang naapakan ang kanyang karapatan, no? This is a between the relationship ng kanyang amo at ng kasambahay. So, duro niya ako, tinasan pa niya ako ng boses. Sabi niya, kapag inulit ko pa yan, dadamputin talaga kita. Sabi sa akin na matabang babae na si Ma'am Liza. Your Honor, yung And it fits the description. Your Honor, hindi ko po siya nakakausap. Bali, nakita ko lang po si LB noong before pandemic po na nag-conduct po kami ng mobile patrolling. Sakto po yung sa tindahan po ni Mr. Ruiz ay may gasolinahan po, Your Honor. Noong nagpapagasolina po kami ng mobile, bumaba po ako ng mobile para bumili po ng prutas. Ngayon, sabi po ni Mrs. Franz, kiluhan ng prutas po, bumibili po ako ng ubas. Ngayon po, bigyan po ng 1 kilo si Ma'am Lisa. Sinabi po doon sa mga tindera. Ngayon po, pagbayad ko po, dahil tapos na po kami magasolina ng mobil, sumakay na po ako. Doon ko po nakita si LB na nakaupo po doon sa may tabi ng freezer. Okay. So bakit siya mag-akusa sa iyo nito na nanduro ka sa kanya, nanakot, kung hindi naman pala totoo? Ano pong motibo sa palagay mo? Hindi ko po alam, Your Honor, kung before pandemic po na nag-conduct po kami ng mobile patrolling. Sakto po yung sa tindahan po ni Mr. Ruiz ay may gasolinahan po, Your Honor. Noong nagpapagasolina po kami ng mobile, bumaba po ako ng mobile para bumili po ng prutas. Ngayon, sabi po ni Mrs. Franz, kiluhan ng prutas po, bumibili po ako ng ubas. Ngayon po, bigyan po ng 1 kilo si Ma'am Lisa. Sinabi po doon sa mga tindera. Ngayon po, pagbayad ko po, dahil tapos na po kami magasolina ng mobil, sumakay na po ako. Doon ko po nakita si LB na nakaupo po doon sa may tabi ng freezer. Okay. So bakit siya mag-akusa sa iyo nito na nanduro ka sa kanya, nanakot, kung hindi naman pala totoo? Ano pong motibo sa palagay mo? Hindi ko po alam, Your Honor, kung before pandemic po na nag-conduct po kami ng mobile patrolling. Sakto po yung sa tindahan po ni Mr. Ruiz ay may gasolinahan po, Your Honor. Noong nagpapagasolina po kami ng mobile, bumaba po ako ng mobile para bumili po ng prutas. Ngayon, sabi po ni Mrs. Franz, kiluhan ng prutas po, bumibili po ako ng ubas. Ngayon po, bigyan po ng 1 kilo si Ma'am Lisa. Sinabi po doon sa mga tindera. Ngayon po,
Pagbayad ko po, dahil tapos na po kami magasolina ng mobile, sumakay na po ako. Doon ko po nakita si LB na nakaupo po doon sa may tabi ng freezer. Okay. So bakit siya mag-akusa sa iyo nito na nanduro ka sa kanya, nanakot, kung hindi naman pala totoo? Ano pong motibo sa palagay mo? Hindi ko po alam, Your Honor. Kung siya po ay tinakot ko doon sa tindahan, yun po ay palengke. Open po yung... Kaya nga sa dinami-daming pulis, may mapayat, may matangkad, may maliit, it fits your description, at ikaw ang sinabi niya na tinakot mo siya. Bakit nga? Siyempre, merong dahilan. Yun At po. kung nagsisinungaling siya, may dahilan din. Bakit siya magsinungaling? O sige, kumukontra ka doon sa sinabi niya. Ano ang dahilan kung bakit siya magsisinungaling laban sa iyo? Hindi ko po alam, Your Honor. Wala, di ba? Wala siyang dahilan. So ibig sabihin, nagsasabi siyang totoo. Kasi po ako po ay ano lang po. Maliban na lang kung kayo ay nagbanggaan noon, may alitan kayo, nainggit siya sa iyo, things like that. Pero ikaw na mismo nasabi, hindi mo alam. So walang dahilan para kagawa-gawa siya ng story against you. That means she's telling the truth. Kasi po, Your Honor, At the kasi same time, hindi ka naman, siguro yung mga superior mo, hindi naman basta-basta kang itatransfer kung wala silang nakitang basihan for that transfer. Sino po nag-transfer sa kanya? yung provincial director po Oh. namin. Okay, kayo po yung provincial director, Colonel. So what was the basis for your decision to transfer Sergeant Palabay from point A to point B? So she was transferred, sir, para magkakanda kami ng investigation para hindi niya mahamper yung investigation doon sa Mamburao, sir. Pero meron kayong paniwala. Kaya nga, meron probable cause sa tingin ninyo na talagang nagsasabing totoo si Ma'am LB kaya tinasper nyo. Kasi kung wala kayo nakita probable cause na talagang nagsasabing totoo si Ma'am LB, pwedeng steady mo na siya, status quo dun sa kanyang situation, right? Pwede yan, sir. Pero sa akin kasi, sir, para maging partial yung investigation doon, ililipat ko muna, sir, dito sa Occidental Mindoro PPO. Exactly, because you believe in her accusation. Because if you don't believe in her accusation, regardless, steady mo na siya kasi baka gumagawa-gawa ng istorya. Tama? Pwede rin yun, sir. Kailangan ang kuhan ko nga, sir, isililipat ko lang muna sa PPO para magkanda. Okay, yes, nilipat. Ngayon may nasempa ng kaso, nasa korte na ata. Tama? Wala pa po ako nare-receive, Your Honor, na subpoena to answer the allegation Colonel. of LB. May kaso na ba sa korte? Wala pa pong nakarating sa amin, sir. Sa piskal? Iba nasa piskal na raw eh. Hindi ka ba nakatanggap sa pina from the As piskal? of today, Your Honor, wala pa po ako nare-receive na subpoena para po sagutin yung allegation Abay, po. bilis-bilisan mo, tinuturuan na kita rito dahil kapag hindi mo nasagot yung sa piskal, baka mawaran ka. Wala pa po ako nare-receive. Well, Your kaya nga, punta mo ng piskal. Ito, tinutulungan na kita. Dahil kung nakapagpadala sa inang sapina, baka mamaya sa maling address na ipadala, hindi ka na nagkaroon ng pagkakataon para sumagot, baka bigla ka mawarat, mahuli ka na lang. Nagets mo? Yes, Your Honor. Then you have to contact the fiscal's office. Yes, Your Honor. Okay. So, last na question na lamang. Senator Tulfo, I think for the record, Mr. Chairman, Senator Tulfo, the one who charged by LB is only named Lisa. He did not know the identity, the whole name and everything. She did not know. But when news came out, the police officer Lisa identified herself as the person intended, referred to by LB in her sinumpang salaysay. And in fact, she was asked by a reporter what is the physical condition of Lisa, the police officer that you mentioned, and she physically fit with the description mentioned by LB. Okay. Pwedeng pakiulit-ulit for the record. For the record, Gagaling kay ma'am, gusto ko manggagaling kay ma'am. Manang LB, Ma'am LB, paano po na-involve itong si Sergeant Liza? Palabay? Ganito po yun. Nung punta po siya doon sa may papuntang kasina sa loob po. Sa may pinto siya nagtayo. Sabi sa akin, ikaw, wag mong uulitin yun ha. Dadadaputin kita. Tinataasan po ako ng boses at tinuturo-turo niya po ako. wag po ulitin ang Ginagawa ko po yung paglalagay po daw po ng bulbul sa pagkain. Pag ginawa ko daw po yun. Tinaasan niya po ako ng boses nung nagpunta po siya doon sa may kusina namin.
Police Officer Lisa, totoo ba yan? Yung mas ka ng kinonfront mo? Hindi po, sir. Hindi po ako nakakarating, sir, doon sa mismong pintuan ng bahay ni Franz. Doon lang po ako nakakarating, sir, doon sa pinakalamesa na kung saan doon po ako nagbabayad. Ako po, pag bumibili po na ng produkto ng tindahan ng Ruiz, pinakamatagal ko na po, Your Honor, is 3 minutes. Minsan nga po, yung motor ko po ay hindi ko na pinapatay kasi pagbili ko po, Your Honor, nagmamadali po akong umalis dahil duty pa po ako at papasok po yung mga anak ko. Yun po ay mapapatunayan ng mga tindera-tindero doon po. Kasi ang namimit ko lang po doon sa palengke, doon sa tindahan ng Ruiz, yung mga tindera at tindero lang po ni Mr. Ruiz. Pero si LB po, hindi ko po siya nakikita kasi nga siya po ay kasambahay, nasa likod lang po siya. So ano tingin mo rason bakit siya gagawa ng istorya? Yun nga po, Your Honor, hindi ko po alam. Posible naman magsinungaling ito at gumawa ng istorya laban sa iyo. Ano Kasi- makukuha niya? Kasi po sa Mamburo Occidental Mindoro, Your Honor, kilala po ako doon na police po. 21 years na po akong assigned. Ngayon po, Regardless, that's irrelevant. hindi Ngayon, ko po malaman ang dahilan, Your Honor. Aling LV, maiba naman. Paano kayo nakapunta sa Batangas? Yun nga po, nung sabi po nung amo kong babae, LB, ayusin mo ang gamit mo at ihatid muna kita sa Paano kayo, ano sinakan nyo? Balita ko sumakay raw kayo sa truck ng sibuyas, totoo ba yun? Opo, totoo po yun. Sino nagsakay sa inyo sa truck ng sibuyas? Yung pong Base dun sa salaysay ng ating complainant, okay, na si LV na siya raw ay dinuro-duro ng pulis, no? At sinabihan na wag mo nang uulitin ang paglalagay ng something doon sa pagkain. So, kung ako ang tatanungin, medyo na-confuse ako doon sa salaysay nila parehas, okay? Ibig sabihin, ito si Liza at si LV ay hindi lang once na nagkita kasi they identified themselves. So, identify ni LV si Liza and Liza identify niya si LV. Tama po ba? Tulad ng sinabi niya na etong si LV ay hindi niya nakakausap. Paano mo nakilala si LV? Na si LV pala yung nandoon sa may bandang pintuan, doon sa may kusina, papuntang kusina ng kanyang employer. And then ganun din si Liza. Si LV, paano niya nakilala na si police woman, Liza? So, ibig sabihin, hindi lang sila minsan lang na nagkapanagpo. So maramis, kung ito si LV, si employer ay may mga tindero na nag-a-assist doon sa mga mamimili. So, paano na-identify ni policewoman si LV? Diba? So, yun pa lang Diba? Doon pa lang mag-iisip ka na, ibig sabihin, there are many times na nagkakapanagpo na sila. At bakit nasabi ni policewoman na wag mo nang ulitin ang maglagay ng bulbul sa pagkain? Anong klaseng pagkain ba ang nilagyan sa iyo? Sariwa? Pagkain or something na isinerve sa iyo na siya sa kanya mismo napatapat? Or di ba mga ganon? Bakit siya magsasalita ng ganon? So, ayun. So, ang masasabi ko lang dito kay Liza, kay policewoman, masyadong denigrade mo ang pagkatao ng isang LV, okay? Ng isang kasambahay. So, hindi ibig sabihin na nakaposisyon ka at yan ay isang kasambahay lamang ay pwede mo nang pagsalitaan ng hindi kanais-nais na alam mong ikakasama ng kanyang kalooban.
Kahit ano pa man yan, kung yun nga ang aso, pag yan ay sinita at napagalitan mong aso, alam ng aso na siya'y nasasaktan. Yung pa bang tao? So, nayapakan mo, policewoman, ang pagkatao, karapatan ng ating complainant. In my own opinion, sa ginawa ni policewoman kay LV, nilabag mo ang karapatang pantao, ang karapatan niya bilang isang individual. Sinasadya mo man o hindi ang mga salitang binitawan mo laban sa kanya, patungkol sa kanya, yun ay mali. Wala kang karapatan na pagsawikaan ng hindi maganda ang kapwa. Kahit sino sa inyo, mga empleyado, mayaman, o ano ka man, sa lipunan, wala kang karapatan na saktan ang damdamin ng isang tao. Kahit sino sa inyo, kahit ano ka pa, wala kang karapatan. Nagkataon lamang na magkaiba ang estado ng inyong buhay. Magpasalamat ka kung ikaw ay naging mayaman. Magpasalamat ka kung ikaw ay nakapagtapos at mayroong magandang trabaho. Kaya lang, sa mga inaasal, hindi lamang kay policewoman, inaasal ng ibang tao dyan na nakakaangat na sa buhay, ang tingin nila sa mga katulong, sa mga mahihirap, ay parang basahan.